Yun nga, kung ang option na lang nilang lahat, hindi, mahirap paniwalaan eh. Kailan kayo kukontra? Ngayon, eleksyon. Nasaan kayo? Oh, ang dami nang nilabas na COA report eh. Hindi lang naman ngayon eh. Ang kagimbal-gimbal o kahambal-hambal, mga kaibigan, ngayon, talagang ang katiwalian ay alaberde kung tawagin. Walang habas, walang patumangga, walang konsiderasyon pati sa batas, di ba? Hindi kinukonsidera ang batas. Nakakagulat ito, di ba? Walang ganitong pangyayari sa kasaysayan na lahat na lang sumasandok at iisa ang pattern. Ang pattern, walang dokumento, walang resibo, bumibili ng pasador sa construction, kumpanya ng construction. Di ba? Bumibili ng gadget sa kumpanya ng construction. PPA, nagpapatayo ng swimming pool, wala naman silang mandate na magtayo ng swimming pool. Mga kaibigan, isipin ninyo yan, ngayon lang yan. Pero kung babalikan ninyo itong ilang nakaraang taon, yan. At ito, magugulat kayo. Alam ba ninyo, di ba nag-resign na 2 weeks ago yata itong ano tawag dyan, yung secretary ng DBM? Ang pinagmamalaki niya, bago siya nag-resign, natapos niya yung budget para sa susunod na taon. Natapos niya. Alam niyo kung magkano budget? Para sa next year. 5 trillion na. Sipin mo, wala naman nangyari sa magdadalawang taon na administrasyon dahil sa pandemic at nawawala pa yung mga pera. Tataas pa yung yung budget. Ay, anak ka ng... Ito ngayon kapapasok lang din ng balitang ito. Sa hearing daw po ng Blue Ribbon Committee, ito yung pagpapatuloy ng pagdinig nila dun sa Department of Health kay Duque sa inilabas ng COA. Isang tanong ang itinanong kung bakit ang presyo ng face mask ay 27 pesos at yung face shield ay 122 per piraso. Ang sabi ng DOH, yun daw orders ay nabili ng DBM. Sipin mo ang bumili DBM, di ba doon nakaupo yung hinahanap na tao ngayon na nagbitiw na undersecretary? Pagkatapos ina-applyan yung posisyon na deputy ombudsman, anong mangyayari? Wala nang corruption. Yung corrupt na mga pupwesto sa sa mga ahensya na dapat magbantay sa corruption, di ba? Ba't mo ilalagay doon? Yun ang sinasabi, yun ang tinutukoy na tao. Bakit ang bumili ay DBM, hindi DOH? Yun doon nakaupo na undersecretary yun Lau yung Christopher Lau na sinasabing malapit na kabarkada nitong si Bongo, mga kaibigan. Nung tinanong ni Drillo ng DBM, ang sumagot itong Undersecretary Camba, ang pangalan, tungkol dito sa mga nabiling ito ng DBM. Ang sabi niya, it was purchased before by DBM Yusek Lloyd Christopher Lau. Ito anya'y binili ni Lau. Nung siya ay undersecretary pa ng DBM. Isipin ninyo. Dapat ang bumili niyan, DOH. I-release ng DBM ang pondo sa DOH para DOH ang bumili. Di ba ho? Siya kasi ang head noong pong procurement division.
Yun nga, ito'y sinasabing malapit na kaibigan ni Bongo, na nag-resign na. Base po sa DTI suggested retail price, ang face mask ay 3 piso ang isa. At yung face shield ay 26 pesos ang isa. Apparently, the total order was 40 million. Yun ang binili in order. 40 million face mask at 5 million face shields. Sa madalit sabi, umabot po ang overpricing. Pag kinuwenta mo, yung ipinatong na halaga na kinita rito ay 2.5 billion overpriced. Sabi nga nung isang gabi, yun ang balita, di ba, ay nasa abroad, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yan po, hindi ba? Ngayon dito, ito, natuklasan na naman ng COA, itong pag-ibig naman ngayon, di ba? Pag-ibig. Akalain ninyo, itong pag-ibig ay bumili ng 21 sasakyan, yung mga opisyal. Binubuo ito ng mga area heads, department managers, at vice presidents. Suma total, 21 sila. Pero, yung ginawa nilang pagbili ng sasakyan, ayon nito sa audit report ng COA, wala itong approval mula sa Office of the President. At ang sabi ng COA, this condition affects the legality and propriety of the grant of the said benefit. Ayan po, mga kaibigan, ayon sa report ng COA. Bakit daw? Kasi ayon sa Section 5 ng Presidential Decree 1597, nasasaad po na allowances, honoraria, and other fringe benefits which may be granted to government employees, whether payable by their respective offices or by other agencies of government, shall be subject to the approval of the President upon recommendation of the Commissioner of the Budget. Ayan po, mga kaibigan. Madalit sabi, walang habas, walang pakundangan at konsiderasyon sa batas. Ang paggastos, ang pagwaldas ng pera. Kitang-kita mo may pattern Parang sindikato ang style, di ba? Di ba yung mga sindikato, ganun, may pattern sila, di ba? Yung organized, organisado. Kasi kung hindi organisado, isang agency lang ang matutuklasan ng COA. Hindi isang agency ito Halos lahat na ngayon, isa-isa nang nilalabas ang audit report, mga kaibigan, na pare-pareho magkakahawig, di ba? Yung pattern ng kanilang mga ginagawa, ano yun? Unang-una na yung pag-disregard o pagbaliwala sa batas at mga tuntunin. At hindi lamang yan. Meron pa hong 190 million ngayon na inilabas na ang COA na ito daw PTB yun na naman Channel 4 under office of the the Presidential Communications Operations Office. Ang ino-operate dito pere, mga kaibigan maabot daw around 189.78 million ng sweldo, ng pasweldo ang binayad sa mga empleyado
ng People's Television Network nung nakaraang taon, 2020 ito, are at risk of being disallowed. Na hindi ho ito, pag sinabing disallowed, ipapasoli sa inyo yan. Di ba? Pag merong notice of disallowance, sosoli ninyo yung pera. Dahil hindi ito suportado ng mga dokumento. Ganun na naman. Laging ganun yung PCOO at yung mga agency sa ilalim nito. Itong State Media Network, kung matandaan ninyo ay sinita rin ito dahil sa pagbigay ng mahigit sa 8.08 million na rice subsidies and educational assistance to officers and employees in 2020 without seeking approval from the office of the President as required by law. Organized. Yung una na binasa natin sa Pag-ibig, wala rin. Wala ring authorization ng Office of the President. Ayon po sa Commission on Audit, the legality, validity, and accuracy of the payments of the salaries could not be ascertained. Hindi raw matiyak yung legalidad, yung validity at accuracy ng binayaran sa sweldo ng mga empleyado due to the networks, hindi malaman hindi ma-ascertain walang idea kung magkano ang ibinayad, yung mga binayaran, yung mga pinasweldo, sapagkat yung network ay walang isinumiting karampatang pirmado na pinirmahan at inaprobahang daily time records. Di ba doon nagbabase sa sweldo? Di ba? Kung may absent ka ba, pumasok ka ba sa tamang oras? Di ba? Isa yan sa pinagbabasihan sa pagbayad ng sweldo. Doon sa 2020 audit report na inilabas ngayon ng COA, tungkol dito sa PTB4, sinabi ng COA na practice of submitting incomplete supporting documents, laging wala absent lagi yung dokumento Kung hindi man absent, kulang-kulang. Ang daming kulang, mga kaibigan. Walang supporting documents ito, hindi suportado ng anumang dokumento, mga kaibigan. Sinasabi, ginastos sa pagpapasweldo, pero walang ipinakikitang basihan kung paano nila dinispatcha yung pera. Mga kaibigan. So, ang sabi walang dokumento katulad ng daily time record para sa pagbabayad o pagpapasweldo ng empleyado, ay matagal nang nangyayari. Meron ng ilang taong ginagawa. Hindi lang pala ngayon Yung mga previous na taon, mga kaibigan, ganun din ang ginawa. Idinagdag pa ho ng COA na ito ay labag sa Presidential Decree number 1445 or the 1978 Government Auditing Code and a 2012 COA circular on the required documents for processing payments for salaries and wages. Hindi nila sinunod yung batas at meron pang kaukulang circular doon. Inulit ng COA yung rekomendasyon na sa mga nakaraang taon na ang PTB4 ay kailangan
inoobliga nila na yung kanilang administrative division na magsumite ng kaukulang mga dokumento dahil otherwise the payments will be suspended in audit. Ang alam ko dyan, sosoli mo yan. Di ba? Around 100 mawawala ng audit. Magkakakaso kayo dyan kung di nyo ibabalik yan. Di ba? Para hindi masuspend yung audit, maglabas kayo ng dokumento. O kaya, ay ibalik nyo yung pera. Around 135.65 million of the 189.78 million was for the salaries of contract services, COS personnel, while 52.57 million was for regular employees and 1.54 million was for contractual workers. Sa kabuuan, kasama na ang withholding taxes and other mandatory deductions. Kahit na itong daily time record ng mga contract of service personnel mula January hanggang June 2020 ay isinumite. These were returned. Ibinalik po sa kanila. Isinumite nila pero ibinalik din ng COA. Bakit? As they were not signed. Hindi raw pirmado nung pinasweldo. Talaga bang pinasweldo mo yun o ghost employee to? Pwede mangyari yan kung ghost employee yan. Wala talagang ganun tao. Di ba? Sinasabi nyo, pinasweldo, pero asan yung proof of payment? Were not signed by the personnel concerned and lack of the approval of supervisor. Wala ding approval ng mga supervisor. Sinabihan din nila ang network na Caraca ay magsumite ng tamang accomplished DTRs o ng mga daily time records in support of employee salaries from 2018 to 2020. Covered na nito, 2 taon yung pinasusumiti ng COA. Bakit daw? To avoid the issuance of a notice of suspension. Para daw maiwasan yung issuance ng notice of suspension. Yan yung sinasabi natin. Pag wala kayo na i-produce, ibabalik nyo yung pera na sinasabi ninyong ipinampasweldo ninyo. Di ba? Wala na yun. Lusaw na yun. Nailabas na ng bansa yun. Baka nagsipagtayo na siguro ito ng ng offshore account. Dahil marami may offshore account. Yan yung mga bago, ano po. Ngayon, tatanungin ninyo ko. Kasi may mga nagsasabi ang ekonomiya pa. Isipin mo, 5 billion na yung susunod na, 5 trillion yung susunod na budget. Biglang resign yung DBM Sabay takbo mga kaibigan sinasabi nag-resign dahil sa kalusugan na naman daw. Puro ganyan Para kaawaan, di ba? Kalusugan. Bakit si Morales hanggang ngayon buhay? Sabi nila may cancer, di ba? Total, marami naman may cancer talaga ngayon Cancer sa bulsa. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong
bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubuisit. Shit! Bakit pa tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money.